po mga nasalanta ng bagyong Christine. Talaga pong halos lahat po ng saging dito ay inubos. So ngayon po, kaya po tayo nandito sa ating taniman. Yung pong aking isang puno ng kawayan ay nabuhal, natumba po. Ay siya po nating ayusin ngayon. At nakabagsak nga po sa dalawang puno natin lansunis. Ay may pag-asa pa naman po yung lansunis kung aalisin natin yung kawayan. Sayang naman po kung pababayaan natin. So yun po ang ating gagawin ngayon. Marami, muna tumbang punong kahoy. Marami. Ito po sinasabi nating kawayan na natumbang nga po ng bagyong Christine. Yan po ay naumpisahan ko na linisin. Ay hindi ko lang po natapos at sa dami nga po ng puno ay mahirap pong isa-isahin yung paglilinis po ng mga, kung tawagin yung sangat ng kawayan. Napakahirap alsin. Ito umpisahan natin sa araw. Tayo po ililiban ng agbang. Yeah. Ito po nangyari sa ating kawayan. Ako po yung natutuwa dito at nung nakaraan ay marami po tayo nakuha ng labong. Ako po yung natutuwa at kalapit nga po nakuha na ng labong ay na buhal naman po ng bagyo. Yan po nangyari sa kanya. Sayang naman. Yan, isa-isahin po natin yung talasin. Yung po nabagsakan lang sunis. Sayang po ang lansunis na nabagsakan, yung po inabunga na. Ito po ang kagandahan sana nito ay pinaka-fertile nga po dito sa ating lupa. Ang nangyari naman po ay na dali nga po ng bagyo. Yan po nangyari po sa ating creek ay lumaki. Yan. At itong bilalagyan ng solusyon niya para hindi mataklas na mataklas ang lupa. Lalagyan po natin ng pinaka-fertile. Tuwagin po namin fertile yung mga lalagyan po ng mga puno ng madre cacao or amorado. Yung pong madaling mabuhay para pinakasala nga po sa lupa. Lalagyan po natin yung mga gilid na yan. Pisahan na uli. Ito mo rin laki. Alam po natin ito na isa-isa. Lahat po ay haharbisin na. Hindi po maaaring pabayaan ito na nakaganto laang dahil sayang naman po ang lansunis. Daming talasin. Walang choice kung hindi talasin. Sagabal sa mga halaman nila. Saan? Kagugulang na. Kagugulang na. Ilang puno ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20 24 at saka 4 28 piraso. Ay, ito na sa isa. Ito muna isa. Po yung kawayang buho.
kadalasang ginagamit sa paggagawa ng mga kubo, yung nabibili natin sa yung yari na po. Lalo po dito sa parte sa Batangas na marami nagagawa ng ganong kubo. Ganito po ang ginagamit nila. Kawayan buho. Dahil ito po ay matutuwid. Daming karay-karay. Medyo ingat lang po sa pagpatalas ng gartong kawayan. Ito po yung mga silan. Gawa po ng mga lalo po sa ating mata. Kahit ito pong buho ay makatay. Kasi po yan maraming tawag yun, parang pinakabulo ang tawag. Ayan. Yan ang pinagpapahari po natin na sana saka po naputol natin ito ay sa susunod na buwan ng Hulyo-Agosto ay may tumubo pa uling labong, yung pinaka baby bamboo, para nga po siya ay mabuhay ulit. Ang pinapakagandang fertile sa lupa. Gusto ko na ipasala para iwas guho ang lupa. Marami pa po tayong kawayan dyan sa labas. Kung mangyayari sa ating kawayang itong hinarbes ay di, stock muna po dito. Ito po yung walang kasiguruhan ng paggagamitan nito. Ay pagka po tayo nagpag-wardab pa, magagamit po ito. Tuhin kung kaya natin buhatin. Ito po tinalas natin isang araw. Jumbo bimbo. Ang laki ito. Parang hindi kaya. Laki. Lasunis na bagsakan. Sayang.
Okay. Ilan na? 7? Pawalo. At yan po, pawalo na po yung ating tagang yung kawayan na buho. So iisa-isahin nga po at talagang medyo maliwag po ang magtalas ng gantong kawayan. Hindi po natin pwedeng dalas-dalasin. So yan po lang muna ang update natin sa araw na ito, at makikita nyo po sa darating na panahon ay makita po ninyo na linis na ito. At ito po ang plano natin dito, babawasan po natin ang kahoy, kasi ako po ay may gustong ilagay na halaman na yun po ay seasonal din. So nakikita ko po doon sa aking mga binibiling halaman, yun nga po, particular nga po yung ating Lanzones lungkong, ay siya ko pong ilalagay dito. Ito po sa dahilig nito hanggang dito, siya po nating ipapalit. Kung tayo man po ay magputol ng kahoy, yun naman po ay may kapalit. Dahil sa ako po ay nainganyo doon sa napakayo kong Lanzones doon sa parting Cuenca, talaga pong ang pamumunga po ng Lanzones na lungkong ay kakaiba. Bukod nga po sa masarap na, ay talaga pong hitik kong mamunga. So yun po ay pinaplano pa lang natin, at sana po sa mga darating na araw, sa susunod na rainy season, ay matupad po natin yung ating pinaplanong yun. At yun po ay hindi ikasasama ng ating lupa at ikagaganda. So yun po, hanggang dito na lang po ang ating update sa ating munting taniman. At sa mga susunod na video po natin, tayo po ay sama-sama uli. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. God bless po sa ating lahat, at tayo po ay lagi mag-iingat. At yun po, lagi ko sinasabi, ako po ay muli nagpapasalamat sa ating mga subscribers, viewers, at sa lahat po ng mga OFW na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. At sa amang pong sulok ng mundo, kay naroon, lagi po nating tatandaan, at sa man po tayo makarating, ay lagi po nating isipin na ang Diyos ang patnubay. At lagi po tayo mag-iingat para po sa haharaping mga bukas. So, hanggang dito na lang po. Maraming po salamat. God bless. Video. So yun po, sa isang araw po ulit tayo babalik, at talaga pong nakakapagod ang magtalas ng kawayan. Hindi po pwedeng talagang biglain niya. Babalik po tayo sa ibang araw. Puno ng anahaw. Dati itong pambasang puno ay anahaw. Marami po ditong anahaw. Kaya ginagamit yung pangbubong sa mga kubo.